Nagpahayag ng pagkakaisa ang ilang mga senador at mga mambabatas sa ginanap na National Rally for Peace na pinangunahan ng Iglesia ni Cristo. Pinuri naman nila ang ginawa ng Iglesia ni Cristo sa pagsusulong ng kapayapaan po sa Pilipinas. Kunin natin ang live report ni Mean Corvera. Mean? Alex, dumalo nga ang ilang senador dito sa isinagawang National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo dito sa Quirino Grandstand sa Maynila. Nakikipagkaisa sila sa panawagan ng Iglesia ni Cristo na dapat magkaisa ang mga lider ng bansa at unahin ang kapakanan ng ating mga kababayan. Kaya ito po sana, ito pong pagkakataon nito na pinagbubuklod po tayo ng Iglesia ni Cristo. Hindi naman po ito usapin ng religion. Ito po ay sama-sama tayo bilang mga Pilipino. Nandito po ako bilang isang Muslim. Ako po ay sumusuporta sa hakbangin nito. Panahon na po para tigilan na po natin ang napakaagang politika. Hinihikayat ng Iglesia ni Cristo ang mga lider ng bansa na magkaisa para sa kapayapaan at pag-unlad ng bansa. Ayon sa mga senador, ito ang mensahe ng isinagawang National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand sa Maynila. Sabi ni Senador Robin Padilla, nakikiisa siya sa National Rally for Peace para maibalik ang unity na siyang ipinangako ng Pangulo at pangalawang Pangulo ng ligawan ang taong bayan noong nakaraang eleksyon. Hindi naman po kaila sa inyo na ako po ay kandidato ng INC nung nakaraang eleksyon. Kami po sa Uniteam, kami pong lahat ay inendorso ng INC. Kaya po kasama kami dito sa kanila pong rally para po muli ay magkaroon talaga ng Uniteam, na magkaroon po ng pag-uusap, magkaroon ng pagsasama at patungo po sa kaunlaran. Sinusuportahan ng iba pang senador ang sama-samang panalangin ng Iglesia ni Cristo at panawagang pagkakaisa para sa kapayapaan ng bansa. Ayon kay Senate President Francis Escudero, hinahangad rin ng mayorya ng mga Pilipino ang pagkakaisa ng mga pinuno ng gobyerno. Para kay Senador Francis Tolentino, hindi pamumulitika ang ginawang National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo, kundi pagpukaw lang sa damdamin ng mga pinuno ng gobyerno na unahin ang mga problemang kinakaharap ng mamamayang Pilipino. Pinasalamatan ko po Iglesia ni Cristo dahil sa gawaing ito na napukaw sa kaisipan ng ating mga kababayan ang pangangailangan na magtulungan. Nandun nakasalalay yung pagsulong ng ating bansa. Kung ngayong pagbubukas ng taon tayo nagpapakita na ng pagkakawatak-watak, palagay ko kahit anong gagawin ng executive branch, ng legislature, huwag na natin kasama ang judiciary, walang mangyayari sa atin. Diba? So, dapat siguro talagang magkaugnay-ugnay. Iginit naman ni Senador Amy Marcos na hindi ipinagbabawal ng saligang batas ang mga ganitong mapayapang rally at hindi rin ito taliwas sa paghihiwalay ng simbahan at ng Estado. Kapwa rin sumama sa National Rally for Peace sina Senador Ronald Bato de la Rosa at Christopher Bongo. Nilinaw nila na hindi ito para ligawan ng Iglesia ni Cristo para sa nalalapit na eleksyon, kundi ipakita ang suporta sa panawagang kapayapaan at pagkakaisa ng mga Pilipino. Iglesia ni Cristo at ng mga lahat ng mga andito ngayon, kasama yung mga Muslim, mga Katoliko, nagkikiisa tayo bilang isang Pilipino. Hindi bilang politiko ha. Hindi bilang politiko, bilang isang Pilipino na umaasa na magkakaroon ng peace sa ating bansa. Ever since, ang stand ko po, kapayapaan, para makatrabaho na tayo. Para magbenepisyo po yung mga kababayan nating mahihirap na nangangailangan po ng tulong mula sa gobyerno. Sila yung nag-aantay na makapagtrabaho tayo muli. Alex, sa isang press conference ngayong gabi, nilinaw ng tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo na si Ka Edwil Zabala na ang isinagawang National Rally for Peace ay hindi isyu ng pamumulitika. Katunayan, hindi pinayagan na magsalita sa entablado kanina yung mga senador at iba pang mga politiko na nagpakita ng kanilang suporta. Sabi ng INC,
hindi ito ang unang pagkakataon na nagsagawa ng ganitong rally ang Iglesia ni Cristo. Alex. Okay, maraming salamat sa iyo, Mean Corvera. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @net25 TV.